Nagsimula ang pelikula sa loob ng kulungan kung saan binisita ang presong si Beckett ng isang pari. Nagulat ang pari dahil masyadong relax si Beckett gayong ilang oras na lang ay nakatakda na siyang bitayin. Sinabi ng pari na baka ito na ang huling pagkakataon na makipagkwentuhan siya ng maayos, kaya naman pumayag si Beckett na ilahad ang kanyang kwento. Nagsimula ang lahat sa kanyang ina na si Mary. Galing si Mary sa mayamang pamilya ng mga Red Fellow sa Long Island at tagapagmana ng fortune na nagkakahalaga ng $19 billion. Noong 18 anyos siya, nakilala niya ang ama ni Beckett na isang hamak na miyembro lang ng banda sa isang party. Agad siyang nahulog dito at nauwi sa isang sikretong relasyon hanggang sa nabuntis siya. Dahil itinuturing siyang kahihiyan, binigyan siya ng kanyang ama ng dalawang opsyon, ipalaglag ang bata o lumayas ng bahay. Pinili ni Mary ang kanyang anak at lumipat sa isang simpleng neighborhood sa New Jersey. Nang iniluwal siya ng kanyang ina, sa sobrang excitement ng kanyang ama ay nagbara ang ugat nito sa baga at inatake. Sa kasamaang palad ay namatay ito sa loob ng ospital. Naging single mom si Mary na nagtrabaho bilang secretary sa DMV. Araw-araw niyang sinasabi kay Beckett na pinalayas man siya sa bahay, hindi naman siya nawalan ng karapatan sa mana. Ang buong yaman ng mga Red Fellow ay mapupunta sa susunod na pinakamatanda sa linya, at dahil si Beckett ang pinakabata, kailangan niyang hintayin na mamatay muna ang lahat. Sa kabila ng hirap sa pera, sinigurado ni Mary na lalaking may class at estilo si Beckett. Natuto itong magpiano, archery, at palaging nakapustura kahit bata pa lang. Sa isang archery class, nakilala ni Beckett si Julia at agad na nahulog ang loob niya rito. Mayaman si Julia at hindi siya bilib kay Beckett dahil middle class lang ito, kaya naman siniguro ni Beckett na balang araw ay magmamana siya ng malaking pera. Naging magkaibigan sila at nanood pa si Julia ng piano recital ni Beckett. Nang biglang namatay ang ilaw, hinawakan ni Julia ang kamay ni Beckett at hinalikan siya. Pero agad din itong umiwas nang magbalik ang liwanag. Bata pa si Beckett nang magkasakit ng malubha ang kanyang ina dahil binaliwala nito ang mga sintomas ng sakit. Umasa si Beckett na tutulungan sila ng kapamilya nila, pero walang tumawag o bumisita man lamang. Sinabi ni Mary na deserved ni Beckett ang mas magandang buhay. Hiniling ng ina na ipangako niya na hindi siya susuko hanggat hindi niya nakakamit ang marangyang buhay. Ang huling hiling ni Mary bago mamatay ay may libing sa mausoleo ng mga Red Fellow, pero hindi sumagot ang pamilya kaya sa ordinaryong sementeryo lang siya nauwi. Pinanood ni Beckett ang libing habang hawak ang isang hibla ng buhok ng ina at sumumpa na kukunin niya ang kanyang karapatan sa mansyon. Kinabukasan, nag-doorbell si Beckett sa mansyon ng mga Red Fellow pero ang tanging sagot lang ay isang sulat mula sa butler. Malamig na nakasaad doon na hindi nila siya matutulungan, at wala man lang itong pirma. Pagkatapos nito, matagal na panahon ang inilagi ni Beckett sa bahay ampunan at tuluyan na siyang nawalan ng kontak kay Julia. Sa kanyang paglaki, nagtrabaho si Beckett bilang salesman ng tuxedo. Palihim niyang binabantayan ang mga Red Fellow mula sa malayo, pero mukhang walang namamatay sa kanila. Isang araw, nagulat si Beckett nang makita si Julia sa kanilang store. Mayaman pa rin ito at nakapag-travel na sa buong mundo. Sinubukan niya itong ayain makipag-date pero nalaman niyang engaged na pala ito. Bago umalis, tinanong ni Julia kung anong nangyari sa yaman ng mga Red Fellow. Sabi ni Beckett ay mapapasakan niya rin ito balang araw, kaya biniro siya ni Julia na tawagan siya kapag napatay na niya ang lahat ng mga ito. Pag-uwi sa bahay, tinitigan ni Beckett ang locket na may buhok ng ina niya at naalala ang kanyang pangako. May 7 Red Fellow na nauna sa kanya sa linya, kaya oras na para kumilos. Ang una sa listahan ay si Taylor, isang broker sa family finance firm. Madali siyang nahanap ni Beckett dahil laging nasa bar sa financial district si Taylor. Noong una ay naisip ni Beckett na baliw ang ideyang patayin ang pinsan kaya binalak niyang umatras. Pero kinabukasan, sinabi ng boss ni Beckett na ililipat siya sa shipping center dahil ang pwesto niya bilang salesman ay ibibigay sa anak nito. Ayaw ni Beckett magtrabaho sa warehouse kaya mas pinili na lang niyang mawalan ng trabaho. Dahil sa sitwasyon ay dito na siya nagkaroon ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang masamang plano. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Taylor sa isang party gamit ang helicopter at nagpaulan ng pera bago tumalon sa pool. Madaling nakalusot si Beckett sa party dahil bukas ang lahat ng pinto. Nang makitang nag-jet ski si Taylor papunta sa isang yacht, nagkaroon siya ng ideya.
Sumakay din si Beckett sa jet ski at pinuntahan ang yacht kung saan napagkamalan siyang empleyado ni Taylor. Nang makasigurong walang ibang tao, hinintay ni Beckett na makatulog si Taylor bago itinali ang anchor sa bukong-bukong nito. Isang segundo lang siyang nag-alangan bago tuluyang inihagis ang anchor sa dagat. Nagising si Taylor pero huli na ang lahat, nahila siya ng lubid sa ilalim ng dagat at nalunod. Habang paalis sakay ng jet ski, na-realize ni Beckett na napakadali lang palang pumatay at nakaramdam siya ng matinding thrill. Pagkalipas ng ilang araw, dumalo si Beckett sa libing at nakilala ang ama ni Taylor na si Warren. Nang magpakilala si Beckett bilang anak ni Mary, nagulat si Warren at inanyayahan siyang uminom. Inamin ni Warren na matapang si Mary sa pagsuway sa kanilang ama at humingi ng tawad dahil hindi niya ito natulungan. Nagi-guilty din siya sa pagkamatay ni Taylor dahil dapat daw ay pinigilan niya ang bisyo nito. Pagkatapos ay dinala ni Warren si Beckett sa opisina at inalok ang trabaho ni Taylor na masaya namang tinanggap ni Beckett. Sa mga sumunod na linggo, pinag-aralan ni Beckett ang gulo ng buhay sa financial office at kung paano kumikita ang mga mayayaman. Marami siyang kailangang i-absorb na bagong terms dahil alam niyang makakatulong ito sa pag-manage ng sarili niyang yaman balang araw. Isang gabi, nagulat siya nang tumawag si Julia na kakarating lang galing honeymoon. Nagsabi ito na subukan muli ni Beckett na yayain siyang makipag-date, pero nang gawin ito ni Beckett ay muli siyang tinanggihan ni Julia, pero umaasang magkikita silang muli. Tila may soplak yata sa ulo itong si Julia. Ang susunod na biktima ay si Noah, isang artist na mahilig mag-vlog tungkol sa kanyang gawa. Napansin ni Beckett sa mga video na wala namang alam si Noah sa sining at kaya lang niyang nasasabing artist siya ay dahil sa pera ng pamilya. Isang gabi, pumunta si Beckett sa art show ni Noah at nagpanggap na big fan. Nang makuha ang loob nito, sinabi ni Beckett na magpinsan sila. Niyaya siya ni Noah na magkwentuhan habang nagpipicture ito sa paligid ng gallery at nagsasalita ng kung ano-anong walang kwentang bagay tungkol sa art. Pagkatapos ng show, dinala siya ni Noah sa kanyang workshop sa tinitirahang apartment. Dito nakilala ni Beckett ang secret girlfriend ni Noah na si Ruth. Nagkasundo sila habang naghahapunan dahil marami silang common interest. Bago umalis, inimbita ni Ruth si Beckett sa isang dinner party sa darating na Huwebes. Pagdating ng Huwebes, hindi mapigilan ni Beckett at Ruth ang magpalitan ng tingin habang kumakain. Nang madistract ang lahat, nagpanggap si Beckett na pupunta ng banyo pero dumiretso siya sa workshop ni Noah. Pinaghalo niya ang mga chemical sa photographic developing sa isang cleaning supply na itinago na niya rito para magmukhang aksidente ang mangyayari. Binasag niya ang bumbilya at naglaglag ng sigarilyo sa sahig. Napansin ni Noah na matagal si Beckett sa banyo kaya hinanap niya ito at nahuli siyang papalabas ng workshop. Nagpanggap si Beckett na may hinahanap lang na litrato, at dahil na-flatter si Noah ay pinirmahan pa nito ang picture para sa kanya. Pagkatapos ng party, naghintay siya sa kanto hanggang sa makita siya ni Ruth at nagbahagi sila ng isang halik. Samantala, pumasok si Noah sa workshop at sinubukang buksan ang ilaw. Ang sirang bumbilya ay nag-spark at nag-trigger ng pagsabog na agad na pumatay kay Noah. Sa araw ng libing, nilapitan si Beckett ng 2 FBI agent at tinanong siya sa isang bar. Nagpanggap si Beckett na hindi sigurado kung magmamana siya ng pera. Ipinaliwanag ng mga agent na dahil 2 miyembro ng pamilya ang sunod-sunod na namatay. May protocol silang dapat sundin. Makalipas ang 10 buwan, nag-toast si Warren para i-celebrate ang unang client ni Beckett. Bilib na bilib si Warren sa bilis matuto ni Beckett kaya binigyan siya nito ng sariling opisina. Maya-maya, binisita siya ni Julia para humiram sana ng pera dahil broke na raw ang asawa nito. Pero napansin ni Beckett na nagfa-flirt lang ito kaya hindi niya pinansin dahil si Ruth na ang iniisip niya. Hindi ito nagustuhan ni Julia kaya umalis ito, pero bago lumakad ay binanggit nito ang 2 namatay at nagtanong kung sino kaya ang susunod. Ang susunod sa linya ay si Steven, isang pastor na gumagawa ng mga spiritual shows para makuha ang pera ng mga tao sa ngalan ng Diyos. Marami siyang kaso ng money laundering at maraming kaaway. Isang araw, nakipagpalit ng suit si Beckett sa kanyang assistant at pinabili ito ng hotdog. Tapos ay nagpunta siya sa opisina ni Steven at nagpanggap na reporter mula sa isang Christian magazine. Habang nakatalikod ang pastor, palihim na nilagyan ni Beckett ng kung anong substance ang chocolate drink nito.
Biglang kinuha ni Steven ang kanyang katana at itinutok sa leeg ni Beckett dahil nalaman niyang retirado na ang reporter na ginagamit niyang pangalan. Nagpanggap si Beckett na walang alam kaya sa sobrang galit ni Steven ay pinagbabasag nito ang gamit sa mesa. Nang bantaan uli siya gamit ang katana. Inamin ni Beckett na magpinsan sila. Biglang kumalma si Steven at humingi ng paumanhin dahil akala niya ay reporter siya na gustong mag-expose sa kanya. Uminom si Steven ng kanyang drink at biglang inatake sa puso. Dahil ayaw ng simbahan ng investigasyon, itinago na lang ang balita ng kanyang pagkamatay. Samantala, patuloy ang pagkikita ni Beckett at Ruth bilang magkaibigan. Inamin ni Ruth na balak na sana niyang makipag-break kay Noah bago pa ito mamatay. Nagilty rin siya dahil hindi man lang siya nalungkot sa nangyari. Sinabi ni Beckett na natural lang iyon at nagkasundo silang sa bahay na lang mag-dinner. Pag-uwi niya sa gabi, laking gulat niya nang makita si Julia sa kanyang sala. Ninakaw pala nito ang kanyang susi noong bumisita ito sa opisina. Inignore ni Beckett ang kalandian nito hanggang sa may nag-doorbell. Agad na pinalabas ni Beckett si Julia sa likuran ng bahay. Pagpasok ni Ruth, nagdahilan si Beckett na may problema siya sa kusina kaya lumabas na lang sila para kumain. Masaya ang kanilang gabi at naikwento ni Ruth ang kanyang mga pangarap sa buhay. Sa mga sumunod na linggo, na-realize ni Beckett na maganda na ang buhay niya. May magandang trabaho, maraming kaibigan, at maayos na love life. Pero pakiramdam niya ay sayang kung sisuko siya ngayon. Ang susunod sa listahan ay si Cassandra, na kilala sa pag-aampon ng 11 bata mula sa iba't ibang bansa. Mukha siyang mapagmahal na ina sa balita, pero sa totoo ay mga katulong lang ang gumagawa ng lahat at hindi niya pinapansin ang mga bata. Dahil sa takot sa 3 naunang pagkamatay, nagpakabit siya ng laser security system sa kanyang 4 na bahay. Pero tuwing Martes ay pumupunta siya sa isang spa na walang security. Isang hapon, nakalusot si Beckett sa spa at nagpanggap na empleyado. Inalok niya si Cassandra ng free teeth whitening service na agad namang tinanggap nito. Namatay si Cassandra dahil nilagyan ni Beckett ng carbamide peroxide ang device. Isang kemikal na akala ng pulis ay nakuha lang niya sa kung saang mumurahing produkto sa ibang bansa. Ang susunod na biktima ay si MacArthur, na nagmamay-ari ng kalahati ng National Air and Space Museum at balak pumunta sa buwan. Binatikos siya dahil sa laki ng ginagastos niya habang walang health insurance ang kanyang mga empleyado. Pero wala siyang pakialam. Nagpanggap si Beckett na bahagi ng crew nito at palihim na nilagyan ng sedative ang kape ni MacArthur. Habang pinalilipad ang kanyang personal plane, nakatulog ito sa controls kaya bumagsak ang eroplano at tuluyan siyang namatay. Makalipas ang ilang sandali, lumipat si Beckett sa isang napaka-fancy na apartment at niyaya si Ruth na tumira kasama niya na tinanggap naman nito pagkatapos ng kaunting pag-aalinlangan. Ang susunod sa linya ay si Warren. Pero naging malapit na si Beckett sa kanyang tiyuhin at talagang nirerespeto na niya ito. Kaya hindi niya kayang patayin ito. Masaya na siya sa kanyang buhay at engaged na rin sila ni Ruth. Isang umaga, muling lumapit ang mga FBI agent at sinabing isa na siyang potential heir. Nagpanggap siyang shock. Nang tanungin kung nasaan siya noong araw na namatay si Steven, sinabi niyang bumibili siya ng hotdog. Noong chinek ng mga agents ang footage, nakita nila ang isang lalaki na bumibili ng hotdog. Hindi sila sigurado kung si Beckett nga ang bumibili dahil nakatalikod ito. Kaya naman nagpasya silang manmanan ang mga kilos ni Beckett. Isang araw, habang paalis si Beckett sa opisina ay biglang nag-collapse si Warren sa likuran niya dahil sa heart attack. Sa ospital, inalagaan ni Beckett si Warren, na nagsabing si Beckett lang ang tanging bumisita sa kanya. Bago mamatay, pinayuhan siya ni Warren na manatili sa tabi ng kanyang mga mahal sa buhay dahil walang pakialam ang mga tao sa paligid kahit kaibigan o katrabaho niya kapag nagkasakit siya. Sa libing, na-realize ni Beckett na ang lolo na lang niya ang natitira. Isang araw, nakatanggap siya ng sulat mula sa kanyang lolo na nag-iimbita sa kanya sa mansyon. Ito rin ang araw ng kanyang engagement party pero nangako siya kay Ruth na darating siya sa tamang oras. Nang makarating si Beckett sa kanyang opisina ay nandoon na si Julia na may dalang sorpresa. Matagal na pala siyang pinasusundan nito at mayroon itong ebidensya sa mga nagawa niyang krimen. Naghinala ito noon sa pagkamatay ni Taylor dahil lumaking swimmer ito sa Princeton kaya imposibleng malunod ito. Humingi si Julia ng $300,000 bago mag-alas 5 kung hindi ay ipapadala niya ang mga ebidensya kay Ruth.
Desperadong lumabas si Beckett at inutusan ng assistant na ibenta ang kanyang mga stocks. Nakita siya ng FBI agent at patuloy siyang sinundan. Pumasok si Beckett sa opisina ng asawa ni Julia na si Lyle na lasing dahil broke na rin sila. Habang inaayos ni Beckett ang mga gamit sa mesa at nagsusulat ng tseke, nilait siya ni Lyle dahil nag-aastang mayaman daw siya gayong galing naman siya sa hirap. Sa galit ni Beckett ay sinampal niya ito. Sinubukan siyang suntukin ni Lyle pero dahil lasing ito ay madaling napatumba ni Beckett ang lalaki na umiyak na parang bata sa sahig. Pagkatapos nito, dumiretso si Beckett sa mansyon ng mga Redfellow at nag-message kay Ruth na malalate siya, pero nag-message failed ito. Habang inaasikaso ni Ruth ang mga bisita, hinarap ni Beckett ang kanyang lolo na si Whitelaw. Nagtataka ang matanda kung anong klaseng maduming laro ang ginawa ni Beckett para mabilis na umangat sa financial world. Sinabi ni Whitelaw na si Mary ang paborito niyang anak, pero nang tanungin ni Beckett kung bakit hindi niya ito tinulungan, hindi sumagot ang matanda. Pagkatapos ay ipinakita ni Whitelaw ang isang baril na matagal na sa pamilya nila. Kinargahan niya ito at ibinigay kay Beckett para raw tapusin na ang lahat. Itinutok ito ni Beckett sa matanda pero hindi niya kayang iputok, kaya minabuti niya na lang na umalis. Gayunpaman, laking gulat niya dahil nakakandado ang lahat ng pinto at mga bintana. Biglang may narinig na ingay si Beckett at pagbukas niya ng pinto ay pinaputokan siya ng kanyang lolo. Buti na lang at nadaplisan lang ang braso niya. Kumuha si Beckett ng isang pirasong kahoy sa nabasag na pinto at sinaksak ito sa binti ng kanyang lolo. Habang tumatakbo si Beckett ay patuloy siyang pinaputokan ng kanyang lolo. Sa isang kwarto sa taas, nakahanap si Beckett ng pana. Nang sumulpot si Whitelaw, sinubukan niya itong panain pero nabali ang pana. Sa huli, nakakuha siya ng bagong pana at matagumpay na tinamaan ang kanyang lolo sa dibdib. Dahil gumagalaw pa ito, tinamaan niya uli ito sa leeg hanggang sa tuluyan itong mamatay. Naisip ni Beckett na nakakatawa dahil ang huli niyang pagpatay ay maituturing na self-defense. Pagdating ng pulis, sinabi niya ang totoo at pinayagan siyang umalis habang nakatingin lang ang FBI agent sa malayo. Nang makauwi si Beckett, tapos na ang party at galit na galit si Ruth. Gusto nitong malaman ang mga sikreto niya pero tanging ang tungkol lang kay Whitelaw ang ibinahagi niya. Pagkatapos nito, namana na ni Beckett ang buong yaman at tinanggap na sila ni Ruth sa socialite life. Masayang-masaya si Beckett pero hindi komportable si Ruth. Sa kasamaang palad, nabulabog ang kanilang party nang dumating ang FBI at arestuhin si Beckett sa pagpatay kay Lyle. Nahuli si Beckett sa isang krimen na hindi niya ginawa. May video footage sila na pumasok siya sa opisina ni Lyle at ang fingerprints niya ay nandoon sa letter opener na ginamit na weapon dahil nahawakan niya ito noong inaayos niya ang gamit sa mesa. Si Julia ang nakakita sa bangkay at nagtestigo pa laban kay Beckett, na naging dahilan para iwan siya ni Ruth sa korte. Hinatulan si Beckett ng bitay. Bago ang execution, binisita siya ni Julia. Sinabi ni Beckett na mas gusto pa niyang mamatay kaysa makasama ito. Ibinunyag ni Julia na nag-iwan ng suicide note si Lyle pero itinago niya ito sa otoridad. Nagmakaawa si Beckett na ilantad ni Julia ang ebidensya upang mapawalang bisa ang hatol sa kanya. Pumayag si Julia ngunit ang kapalit nito ay ang buong yaman ni Beckett. Pumirma si Beckett ng transfer papers para kay Julia at humiling na makausap niya ang isang pari. Balik sa kasalukuyan, sinabi ni Beckett sa pari na relax lang siya dahil ilalabas siya ni Julia sa kulungan. Pero lumilipas ang mga oras at wala pa ring balita kaya kinakabahan na siya. Habang binabasahan siya ng Biblia ng pari, biglang may pumasok na jail guard at sinabing malaya na siya. Pinakita ng mga pulis sa media ang suicide note ni Lyle. Nang lumaya si Beckett ay nandoon si Ruth sa labas. Ibinigay ni Ruth ang locket ng kanyang ina tapos ay iniwan siya nito. Sa di kalayuan ay nandoon din pala si Julia na naghihintay sa kanya. Kasama sa naging kasunduan nila na magsasama sila bilang mag-asawa. Magkasama silang tumuloy sa malaking mansyon na kanilang pag-aari. Samantalang ang pari naman ay hindi pwedeng ibunyag ang lahat ng napag-usapan nila dahil ito ang mahigpit na patakaran sa kumpisal.